Son of God and living Word, Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace, Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful
holy. You are so holy, holy, holy. You are so holy, faithful. You're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Hallelujah. Let's sing this song. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa'yo lamang tatakbuhan sa'yo lamang ang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim at masumpungan ka sa dakong lihim. Hallelujah. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa'yo lamang, matatagpuan sa'yo lamang, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo
Kahilinga at sandigan ko, di nagbabago pag-ibig mo. Salita mo ay panghahawa kanon sa'yo. Matatagpuan sa'yo lamang. Mananatili sa iyong linglim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong linglim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Amen. Hallelujah. Oh God, salamat, salamat. Oh, ang Panginoon ang nais ko. Ang kagandahan mo ay pagmasdan. Ang pag-ibig mo sa akin ay tugon. Kailanman di pababayan. Thank you, Lord. Ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan. Ang pag-ibig mo sa akin ay tugon. Kailanman di pababayan. Sa'yo lamang ay iyo lamang matatagpuan. Sa'yo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa dakong lihim, nanatili sa iyong lilim. Amen. Salamat sa Diyos. Masumpungan ka sa dakong lihim. Alam mo, tama ang word tama ang Bible. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide the shadow of the Almighty. No? Alam mo, doon tayo sa Diyos na di nakikita pag nanalig tayo. Doon natin masusumpungan ang kanyang kalinga. Alam niyo, Diyos ay Espiritu. Kaya, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Sambahin natin ang mga gawa, ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Kasi ang dami po talaga siyang gustong gawin sa atin. Hinihintay niya tayo. Hinihintay niya tayo na siya'y ating papayagan buong-buo sa ating buhay. Salamat Panginoon. Aming patuloy na tinataas, Lord, ang lahat ng mga kaabangers. Salamat sa patutuo ng iyong lingkod, Panginoon, na Sister Lapos, Lord. Salamat, 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 Panginoon. Purihin ka sa iyong mga ginagawa sa buhay niya. Salamat, Lord. At alam namin,
i-extend mo ang iyong pagtulong at ang iyong pangunguna sa buhay ng mga nakikinig sa oras na ito. In Jesus' name. Amen at amen. Hallelujah. Salamat, Lydia. Hallelujah. Salamat, 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 salamat. At talaga naman mga kabatid, hallelujah, talagang ang Diyos ay mabuti sa atin kahit kailan, kahit saan. Siya po ay talagang gustong gumalaw sa buhay natin. Naghihintay lang ho talaga siya sa tao. Kasi ang totoo lang, binigay ng Diyos sa tao ang kapahamalaan dito sa lupa. Let them have dominion. Sabi nga sa Genesis 2:15, talagang tend the earth and cultivate it. Talagang alagaan mo. Nasa tao, responsible talaga ang tao. Doon sa kanyang, sa pinagkatiwala ng Diyos. Kaya bilang katiwala, pagbutihin natin. Alam mo, talagang lubago tayo kung paanong pamahalaan ang kanyang mga bagay na pinagkatiwala sa atin. Talagang pahalagahan natin yan. Kaya nung mga nakaraan, pinag-usapan natin yung karunungan na yan at kaalaman sa mga hamon sa buhay. Pinag-uusapan natin, alam mo, di ba, yung 1 Corinthians chapter 1, verse 31, di ba? Doon mo maintindihan ngayon na ang sabi doon, mga kapatid, na siya po talaga ang ating karunungan. Sabi doon, no? Sabi dito sa verse 30, but by His doing, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God and righteousness. Sabi sa verse 30. So that, sa verse 29, so that no man may boast before God. Na walang pwedeng magmapuri, walang pwedeng magmalaki, but by His doing, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. So that just as it is written, let him who boast in the Lord, na ang sino mang ibig magmapuri, ipagmapuri niya ang Diyos. Alam niyo po, kung siya ang ating naging karunungan, kung siya ang ating naging katuwiran, kung siya ang ating kalinisan o sanctification, kung siya ang ating kaligtasan o redemption, mga kapatid, ito yung ating kailangang maintindihan sa gitna ng mga hamon sa buhay. Yung mga hamon sa buhay na yan, lahat may labanan po, mga kapatid. Ang problema di po namimili yan. Di namimili yan ng sitwasyon. Ang problema ay dumadating kahit di mo gusto. Ang problema ay dumadating kahit gustuhin mo man. Kapag hindi dumating, di rin darating. Mga kapatid, kasi siyang may hawak ng lahat ng yan. Siya ang may gusto niyan. Tao nag-iisip. Tao nagbabalak. Ngunit ang Diyos nagpapatupad. Sabi ng Proverbs 16 verse 9. Diyos ang nagpapatupad. Kaya nga dito maunawaan natin na ang Diyos ang ating karunungan. Ang Diyos ang ating kaalaman sa gitna ng mga challenges na yan. Sa gitna ng mga hamon na yan. Kaya ang ating pinag-aralan ng mga nakaraan ay talaga namang binitawan sa atin ang salita na ang Diyos talaga. Kaya siya nagpahintulot ng mga challenges, mga hamon sa buhay para alisin sa atin yung slave mentality. Alisin sa atin, tanggalin sa atin, baklasin sa buhay natin ang slave mentality na di tayo maging alipin ni man, kundi tayo ay mag-behave bilang mga anak ng Diyos, pangalawa, mga anak ng Diyos. Una, tanggalin, baklasin ng Diyos ang lahat ng ating slave mentality na yan. Binabaklas ng Diyos yan kung bakit ipinapahintulot ang mga dagok sa buhay. Bakit pinapahintulot ang mga problema sa buhay. Alam mo ba, paano mo malalaman, ano? Kaya sabi ng Romans chapter 5, na we glory in our tribulation. We exalt in our tribulations. Because we know in our tribulation produce. Tingnan mo, produce perseverance. No? Nagagalak kami sa aming mga pagtitiis kasi alam namin sa aming mga pagtitiis, ang pagtitiis nagbubunga ng pagtsatsaga. Produce perseverance. And then perseverance produce proven character. Kaya i-develop talaga
yung faith as a son of God. Ma-develop talaga yung ating pananalig bilang anak ng Diyos. Lumawak talaga ang ating pananalig kung ano ang taas, ano ang lalim, ano ang haba, ano ang lawak ng pag-ibig ng Diyos. Yan yung sukat na merong kang dimension ng iyong spirit. Wow, glory to God, ano? Kaya nga, mga kapatid, sa Deuteronomy, ay di ba, sa verse 8, di ba? Sa Deuteronomy chapter 8, verse 2 to 3, ang mga Israelita ay nakaranas talaga ng grabing experience at ang Diyos ay talagang dinala sila doon sa wilderness na yan, na kung saan yun yung time ng paglilipat at preparation sa kanila dahil mayroon po talaga silang kakaharapin ng mga higante sa lugar ng pangako, sa lupang pangako. May mga higante and it takes a lot of capacity to handle it. Kaya nga po sa history ng mga buhay ng mga Israelita, yung 20 years old pataas, di nakapasok sa lupang pangako. Kundi ang nakapasok sa lupang pangako ay 20 years old pababa. Oh, tingnan niyo po. So yung 20 years old pataas ay talagang namatay yun sa wilderness. Namatay sa wilderness yun. Kaya makikita nyo kung ayaw nating mapag-iwanan sa wilderness, ngayon pa lang mga kapatid, magpaayos na tayo, magpasinop talaga tayo. Alam nyo po, magpahubugo tayo. Kasi wala po talagang problemang natin mapagtagumpayan. At wala din pong problema na di dinanas ng lahat ng tao. Sabi ng 1 Corinthians 10:13, lahat dinanas. Di ka lang napansin. Ang dami mo ng pakiramdam na parang di ka na importante. Di ka lang alam mo po, minsan, pinapahintulot na huwag kang pansinin kasi para talaga makita kung meron ka bang isip bata. O wala ka ng isip bata. Kundi ikaw ay may isipang matured. Tingnan mo, hindi ka lang nabati na happy birthday. Di ka lang nabati na kung anong bati man dyan. Di ka lang nabati, di ka lang maganito. Tingin mo, di ka na importante. Sino nagsabi sa hindi ka importante? Alam niyo po ba, may mga area, may mga reason bakit hindi ka nabati. Just to develop that area, yung faith mo ay naka-attach sa Diyos, hindi sa mga appreciation ng tao. Ay, grabe, Pag di tayo ma-develop ng ganyan, lagi na lang tayong masasaktan. Lagi na lang tayong magtatampo. Lagi na lang tayong masasabing, hindi ako importante, wala naman akong halaga sa kanila. Di naman ako nila. Ay, di naman ako nila. Di naman ako nila. Ay, nako mga kapatid, hanggang kailan tayo ganyan? Hanggang kailan tayong ganyan? Kaya yung number 3, pinag-usapan din natin na ma-develop sa buhay natin ang ating karakter, ma-develop sa atin ang ating ugali. Kaya nga ang lahat ng talagang mga problemang pinanggalingan dahil yan sa immaturity. Dahil yan sa immaturity, hindi natin alam mag-handle. Ugali natin hindi nag-match. No? Ugali natin hindi nagtugma. Ayan, kailangan po talagang magtugma. Lumago talaga tayo. Kasi habang palaki ng palaki ka, palaki rin ang problema, ay alam nga naman ang problema ng grade 6 ay problema ng grade 1. O tingnan mo, alam nga naman ang examination ibibigay ng examination ng grade 6, ibibigay mo ba naman sa grade 1? O di ba? Yan lang naman talaga ang example na parang logic diyan eh. Pero mga kapatid, habang binibigay sa iyo ang mga pagkakataon, mga opportunity, habang binibigyan ka ng mga pagkakataon, pinagkatiwalaan ka ng pagkakataon, mga kapatid, better na mag-match talaga, mag-ugma talaga ang capacity ng iyong wisdom, capacity talaga ng iyong experience, capacity talaga na meron ka sa iyong ugali. Anong ugali yon? Ugaling langit. Nakaakit-akit, nakaisa ni Kristo. Hindi ka talaga makanti lang ng konti, talaga namang nagwawala ka na, magkanti ka lang ng konti, yung mga negative na mga salita mo, di na talaga mapasubalian na lagi ka na lang negative. Bawat problema negative, bawat problema negative.
Hanggang kailan kang magsalita ng negative sa bawat sitwasyon? Nasaan po yung, alam mo ba, karakter din yan eh. Ugali din po yan. Bawat pangyayari, meron kakaagad na iniisip na masama. Bawat pangyayari, masama agad ang basa mo. O, di ba? O, tingnan natin. Pansinin mo to ha. Doon tayo sa Genesis 45. No, dito na naman tayo. Hallelujah. Umpisa na naman tayo nito. Genesis 45. Dito makikita nyo po kung paanong mag-isip si Joseph. Ano? Paanong mag-isip si Joseph? Kaya makikita nyo po na, alam mo, dito sa verse, sabi niya sa verse 5, ito si Joseph na ang nagsasalita sa kanyang mga kapatid nang dinala niya ang kanyang mga kapatid sa Egypt. Imagine mo to. Dinala niya ang kanyang mga kapatid sa Egypt. At alam natin sa history, alam natin sa istorya ng karanasan ni Joseph na ang mga kapatid niya ang nagbenta sa kanya. Mula sa panganay hanggang nagkaisa ang mga kapatid na iyon at talaga namang inihulog sa balon, binenta sila. Now ngayon, napakahalaga itong strength, napakahalaga nitong karakter, napakahalaga ang attitude. Napakahalaga na naporma ang ugaling langit sa ating buhay. Maporma talaga ang ugaling langit kasi sa ganitong pandemic mga kapatid, sa ganitong mga pangyayari, talagang kailangan batakan talaga gaano katibay ang ating ugali at paano natin hinaharap ang ating mga hamon sa buhay na mayroon tayong karunungan at mayroon tayong kaalamang kagaya ng kaalaman na mayroon si Kristo Jesus. Alam natin sa Mark chapter 1, di ba, dinala din siya sa wilderness? Dinala siya sa wilderness. Hindi lang mga Israelita sa Deuteronomy 8 verse 2 ang dinala at ginabayan sa wilderness. Maging si Jesus. Now, kung dalawang ito ay dumanas talaga ng wilderness sa buhay, mga kapatid, the same thing. Ang wilderness sa buhay mo ay ano? Ano ang wilderness sa buhay mo? Yung kawalan, wilderness na ngayon sa ating panahon. Wala naman tayong disyerto dito eh. O, yung kawalan, wilderness sa ating buhay yan. Parang mainit, lagi na lang nag-iinit ang ulo mo pag wala kang pera. Di ba naman wilderness yun? Di ba wilderness? Nag-iinit kung walang pera, mag-aaway yung mag-asawa. Kasi ang init ng mundo, init ng paligid, wala na nga pera, mainit pa ulo mo. Wilderness yun. Di ba ang wilderness mainit na lugar? Yung tinatawag na wilderness na yan, mainit na lugar. Mainit talaga. Gaya ng kilalalagyan ko, mainit talaga ang panahon. Panahon ang mainit. Wala ka na ng pera, mainit pa ulo mo. Nako, napakalaking problema yan. Ay, nako, Diyos ko, hallelujah. Saan na nga lang pala tayo dadamputin yan? Saan na nga naman talaga tayo ilalagay? Sa bawat sitwasyon, lagi na lang ganon. Negative. Kasi di na-develop. Kaya nga, nung kamakailan, pinag-usapan natin yung pang-apat. Pinag-usapan natin kung bakit may wilderness para tayo ay pagkakataon bigyan ng pagkakataong lumago. Yun yung pang-apat na tinalakay ko nung Biyernes. Bigyan ka ng pagkakataong lumago. At kitang-kita po natin yung paglago ni Joseph. O di ba? Ano bang kahinaan ni Joseph? Ang kahinaan ni Joseph, matabil ang bibig. Alam niya namang ang mga kapatid niya ay naaasar na nga sa kanya, naiinggit na nga sa kanya. Ito pang bibig na matabil na meron si Joseph ay grabe na lang ang pangangasar sa kanya mga kapatid. Oo, dito, to, basahin mo na ang labi ni ang report, sabi ng Genesis 39 verse 2, na ang labi ni Joseph kung mag-report sa ama. Tingnan mo naman yan. Napaka-isang verse lang yan na may kahinaan si Joseph. Yun yung kanyang mga matabil na labi. Diba? Ngayon, nanaginip siya. Nang managinip na siya, asar na nga sa kanya. Di lalo nung makita niya ang panaginip na yuyoko ang kanyang mga kapatid, di lalong nagalit. Lalong nagalit.
Mga kapatid, lalong na-trigger na kailangan mawala sa ating paningin ng taong yan. O, tingnan mo. Kaya nga, napakahalaga ang magnilay ng salita ng Diyos. Makita mo ang larawan ng iyong sarili. Nasaan ka na nakalugar sa buhay na ito? Saan ba nakapwesto ang spirit mo? Dahil para pag dumating man ang mga pandemic na ganito, alam mo kung paanong i-handle ang labanan. Alam mo paanong harapin ang labanan ng may karunungan. At ito yung karunungan na meron ang Panginoong Hesus sa iyo. Ito yung karunungan na meron ang Holy Spirit sa buhay mo. Wow! Hallelujah! Grabe yan. Pag ganyan ka, humarap, tumingin ng mga sitwasyon sa buhay, mahirap ka talagang daigin ng mga problema. May problema, ha? Hindi ko sinasabing walang problema. May problema, pero mahirap ka talagang pataubin. Mahirap kang daigin. Kasi bakit? Bawat problema, fertilizer mo yan. Wow, grabe, fertilizer. Tindi nun. Fertilizer ang problema. Grabe. Hindi para maging insecure ka, kawawa ka na naman, ganito ka na naman, Diyos ko. Hindi ganun. Paano ka ba humaharap ng problema mo? Tingnan mo ang Bible napakagaling. Napakagaling. Ang kalooban lang naman ng Panginoon, bigyan ka ng espiritu, ng kagaya ng espiritu ng Panginoong Hesus. Nasa Acts 16:7 kaya yan, na yung spirit ni Jesus, niligtas sila at di sila pinayagang pumunta sa isang lugar kasi ang spirito ni Jesus ang nagsabi sa kanila, huwag silang tumuloy. Makikita mo, ang spirito ni Jesus nagliligtas. Nagliligtas po ang spirit ng Panginoong Hesus. Kaya nga po, napakahalaga sa ating buhay ang talagang maglingkod na ang puso ng Panginoon dyan ay talagang, ay, Diyos ko, maniwala ka sa akin mga kapatid. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Kayang-kaya ng Panginoon yan. No? Hallelujah. Kaya maghanda ka. Maghanda ka. Kasi may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Now, balik tayo dito sa Genesis 45. Sabi dito sa verse 5, now, sabi ni Joseph, ito ang ugali na nagporma sa buhay ni Joseph. Ito ang ugali. Pagkatapos lahat ng ginawa ng mga kapatid, may napormang napakagandang ugali si Joseph. Na ito yung strength, na ito yung kanyang weapon, na ito yung kanyang kakayanan. Nang sinasabi ko kanina umaga sa Proverbs 8:16, that the gifts of men makes room for him to great men. Attitude talaga yan. Kaya sabi ni Joseph, ganito ang kanyang bukang bibig. Ito galing matabil to, galing batang matabil. Galing ang batang mag-report kung ano-ano sa magulang. Na ay nako, makinig ka lang. Sabi dito, now nang lumago si Joseph, sabi niya dito nang humarap siya for how many years? Kasi nung time na yun, 17 years old siya na nangyari sa kanya. At nang humarap siya dito, 30 years old na, so 13 years. After 13 years, nagkita silang magkakapatid. Sinong mag-aakala na yung binenta nilang kapatid, yun ang kanilang kapatid? Now, ngayon, nagpakilala na si Joseph sa kanila. Sabi ni Joseph ganito, now, do not be grieved or angry with yourself because you sold me here dahil binenta nyo ako. Do not be angry. Huwag nyong dagukan ang inyong mga sarili-sarili. Huwag nyong saktan ang inyong mga sarili. Huwag kayong magtatalo-talo na ako'y binenta nyo dito. Na pagkaisahan nyo akong ibenta dito. Kasi sabi ni Joseph ganito, for God sent me before you
to preserve life. So, ang ibig sabihin ng mga sitwasyon sa buhay, mga wilderness sa buhay, pinaranas sa iyo yan para iligtas ang iyong mag-anak. Iligtas ang iyong mag-anak. Iligtas ang iyong pamilya. Iligtas lahat yan. Merong papakita ang Panginoon na kaligtasan diyan. Kaya nga, pinorma ang iyong ugali para maraming buhay ang ma-preserve, para maraming buhay ang makakatikim ng kagaanan sa buhay. Kaya nga mga kapatid, sabi ni Joseph, for the famine has been in the land these 2 years, and there are still 5 years in which there will be neither plowing nor harvesting. Walang mag-aani, wala ding ay nako, 3 taon pa. Walang makapag-aani, wala ding makapagbungkal, wala din talaga, 3 taon pa, 2 years ng gutom, 2 years ng tagutom, may 3 taon pang darating. Itong pandemic natin na ito, hindi natin alam kung ilang pang taon to. Kung hindi po natin namamalayan ang ginagawa ng Diyos, di po natin namamalayan at di natin alam ang kamay ng Diyos dito. Mga kapatid, kawawa ka. Pag di natin inalam ang kamay ng Diyos. Pag di natin inalam ang salita ng Diyos. Pag di natin inalam ang puso ng Diyos. Di natin inalam ang kakayanan ng Panginoon. Di natin pinagtiwalaan, pananaligan ang magagawa ng Panginoon. Kawawa ka. Manangan ka sa lakas mo, okay naman yun eh. Pero sabihin ko sa iyo, kapos yan. Kakapusin ka. Hanggang kailan mo pananganan yan? Manangan ka sa lakas ng iyong kapwa-tao? Sabi ng Jeremiah 17 verse 5, parurusahan ko ang taong umaasa sa lakas ng kanyang kapwa-tao. Susumpain ko. Dahil bakit? Gusto ng Diyos umasa tayo sa Kanya. Hindi dahil para kontrolin ka, kundi dahil para malaman mo na pag iyo siyang papayagan, pag iyo siyang iaalaw sa buhay mo, talaga naman siya'y papasok sa puso mo. Kaya nga, sabi ng Isaiah 55, seek what you shall find me. Hanapin mo siya habang siya'y iyong masusumpungan. Kaya nga doon mo maunawaan na anong tugon mo dyan. Ano ang tingin mo sa sitwasyon na yan? Kasi si Joseph, makikita mo, hinarap niya ang kanyang mga kapatid na may 3 taon pa nakakaharapin na problema ng gutom. Walang makakapagtanim, wala ding makakapag-ani. At sabi niya, 3 taon pa. Di natin alam itong pandemic na to. Di natin alam kung ano ang mangyayari, pero sabihin ko sa iyo, ang Diyos, ipapaalam niya yan sa tamang panahon, sa tamang lugar, sa tamang mensahe, sa tamang tao. Di papayag na di yan ipapaalam sa atin. At one at a time, ililigtas tayo ng Diyos. One at a time, ililigtas tayo ng Diyos. Ganyan po siya katapat sa kanyang mga anak. Sa sino mang manalig sa kanya, sa sino mang magtiwala, sa sino mang manampalataya, ay talaga namang tapat ang Diyos at di niya pababayaan ang kanyang mga lingkod. Di niya pababayaan ang kanyang mga anak. Tapat ang Diyos na sabi ko kaninang umaga, na ang sabi ko the spirit of a man endures sickness. Ang spirito ng tao talaga ang tumatagal laban sa mga karamdaman na yan. Kapag tumaas ang ating espiritu, ang espiritu na yan magbibigay sa iyo ng kaalaman, karunungan, hallelujah, ng kaunawaan upang maintindihan natin anong tamang gamot, anong tama lahat, anong tama itugma tayo, anong diskarte, ang common sense natin sharp, hindi tayo madibibiktima ng spirit of error, lagi tayong sharp, lagi tayong excellence. Kasi why? Because of the Spirit of God. Yan po yung karunungan.
Yan po yung kaalaman na si Kristo Jesus ang ating naging karunungan. Si Kristo Jesus ang ating naging katwiran. Si Kristo Jesus ang ating redemption. Si Kristo Jesus ang ating sanctification. My dear brothers and sisters, kung mayroong sino mang magmalaki, pagmalaki niya na ang Panginoong Jesus. Wow, huwag tayong magsawa. Huwag tayong magsawa. Tingnan niyo po, 13 years bago nagkita ang magkakapatid. Pero yung pinagdaanan ba na yon, kasama ba ang mga kapatid niya? Oh, sabihin ko sa'yo, sumama ba? Kasama ba dong naghirap yon? Wala. Nakasama ba silang nakulong doon sa kulungan ni Joseph? Wala. Nakasama ba sila doon sa pinagbintangan si Joseph ni Mrs. Potiphar? Na ni-rape siya? Siya lang mag-isa. Pero nung siya'y managana, sino ang nagtawasa? Lahat sila. To preserve life. Kasi minsan gusto lang natin doon lang tayo sa celebration, pero sa pagtitiis ayaw natin. Easy for us to rejoice, those who rejoice. But those who mourn, di na natin alam paano tayong makitangis sa mga nagtatangis. Di natin alam. Minsan pa nga, ugaling Pilipino, mas madali tayong makikiramay sa mga namimigati, mga nalulungkot. Mas madali nating panigan. Parang meron tayong mentality, parang heroing mentality, na kahit mali, inaayunan natin. Kahit mali, ay kawawa naman. Alam naman nating mali. Pero yung tama, nasa tama, ayaw nating panigan. Umiiral sa atin ang pagiging, ito yata ang sakit ng Pilipino. Pero nasaan ang katotohanan doon? Oh, madali tayong maawa. Ang awa pa natin, doon pa tayo doon sa nagkamali. Doon pa tayo doon sa liko ang buhay, nagmamalaki pa, pero sila ating kinampihan. Hindi natin pinanigan yung mga taong tama na makapag-aayos, makapag-contribute paanong mabago ang bansa. Imagine mo yan, anong klaseng spirit of error yan? Nasaan ang spirit of righteousness doon? Kaya napakahalaga na makita natin na si Kristo ang ating katuwiran, si Kristo ang ating sanctification, si Kristo ang ating wisdom, si Kristo ang ating redemption. Wow, yan ang sabi ng 1 Corinthians 1:30 and verse 31. Kaya sabi ni Joseph, for the famine has been the land. Sabi ng Genesis 45 verse 6, alam mo ba, ang gutom ay 2 taon na dito. At meron pang 5 taon. May 3 taon pa. Bali, ay 5 taon pa. Bali, 7 taon. Kala ko 3, sorry. Kaya sabi niya sa verse 7 ng Genesis 45, God sent me here before you. Dinala ako ng Diyos dito sa harapan nyo. Para ano? To preserve for you a remnant in the earth. Para walang maubos sa atin. Matitira tayo sa gitna ng mga pandemic na to. Hindi tayo mauubos, hindi tayo mabubura sa mundong ito. Nais mo bang wag mabura sa mundong ito? Walang ibang pag-asa, kundi ang Panginoong Hesus. Walang ibang kastiyakan, kundi ang Panginoong Hesus. Yan yung pang-apat nating pinag-usapan, na mag-grow tayo sa ating kalalagayan. Kaya may kita nyo po, yung pang-5, mga kapatid, maiisip mo kung bakit ang Panginoon ay kailangan natin sa gitna ng mga pandemic na ito. Ang ibig sabihin, mga kapatid, sa gitna ng mga experience na yan, sa gitna ng mga
sitwasyon na yan, gusto ng Diyos pang lima. Gusto ng Diyos tumalas ang tainga mong makarinig sa Diyos. Ulitin ko, ang panglima is to sharpen your ears to hear God. Sharpen your ears to hear God. Tingnan natin, mapapansin nyo po, dito, makikita nyo po mga kapatid doon sa binasa natin, Deuteronomy chapter 8. Meron siyang gustong makita eh. Tingnan nyo to sa verse 2. You shall remember all the way which the Lord your God has led you in the wilderness these 40 years. Anong dahilan? That He might humble you. Turuan kayo magpakumbaba. Ito matindi. Testing you. Subukin kayo. Ay, itong matindi pa. To know what was in your heart. To know what was in your heart. That is one way of why God allow wilderness. Bakit pinahintulot ang mga kasukalan na yan? Bakit pinapahintulot ang mga hamon na yan? Bakit? To know what was in your heart. For you to sharpen to hear what the heart of God for you and I. Whether you would keep His commandments or not. Para malaman kung ikaw ba'y susunod o hindi. To sharpen your spirit to hear God. Sabi dito sa verse 5, He humbled you and let you be hungry. Ginutom kayo and yet feed you. Ang sabi niya, and feed you, nakakalito. Ginutom ka, tapos pinakain ka. Ginutom ka, tapos pinakain ka. Ginutom ka, tapos pinakain ka. Matindi to, Ginutom ka, pinakain ka. Ginutom ka, pinakain ka. Parang sintonado, And feed you with manna, which you did not know. Ang sabi doon, pakainin kayo ng tinapay o mana na hindi kilala ng iyong mga unang mga magulang. Ito pa, another term. That He might make you understand that man does not live by bread alone, but man lives by what? By everything that proceeds out of the mouth of the Lord. Makita talaga natin na ang spirit natin ay tumalas na makarinig sa tinig ng Diyos. Yan po ang panglima. Tingnan nyo po ito Sabi sa verse 4. Sabi dito sa verse 4 sa Deuteronomy chapter 8. Your clothing did not wear out on you. Ang lupit nito, ang tindi. For 40 years, ang inyong mga damit, di man lang naluma. Ala, talaga naman. For 40 years, yung mga damit nyo, di man lang naluma. Yung mga, di man lang nasira sa ukay-ukay. Talaga tindi nito. At yung mga sapatos nyo hindi napudpud. Ito naman, verse 5, thus you are to know in your heart that the Lord your God was disciplining you just as a man discipline his son. Katulad ng ama ninyo, katulad ninyong mga ama na nagdidisiplina sa kanyang mga anak. Ang Diyos din dinidisiplina ka para maintindihan mo ang spirit mo'y tumalas. Tumalas ang ating mga spirit. Ngayon, tatanggihan mo pa ba ang wilderness na yan? Ngayon, tatanggihan mo pa ba ang mga sitwasyon na yan? No, hindi naman natin gusto rin. Di rin naman natin, ay talagang tatanggihan natin, pero di rin naman natin gusto. Pero di mo ba alam na ang puso ng Diyos ay para tumalas ka? Mayroon bang gusto sa wilderness? Wala. Pero ikaw ba ang masusunod? Hindi.
Grabe, ano? Wow, hallelujah. Ang tindi niyan. Pag naintindihan natin yan, wala talagang magiging insecure. Pag nalakaran natin yan, nasunod natin yan, wala talagang magiging insecure. Wala talagang magiging kawawa tingin sa kanyang sarili. Kasi ang Diyos talaga ay Diyos ng disiplina. Nagdidisiplina siya kasi kung di ka naman niya dinidisiplina, hindi ka niya mahal. Sabi ng Hebrew 12. Sinong anak na di niya dinidisiplina, sabi ng Hebrew 12? Kung kayong mga ama dito sa lupa, ay nagdidisiplina. Lalo na ako, kumbaga ang Diyos talaga, grabe kong magmahal sa iyo, grabe kong gusto kanyang kalingain, grabe kong gusto kanya, ay talagang ganun na lang ang gusto niyang mangyari, na ikaw ay kanyang, I have loved you, sabi ng Ezekiel 31 yata, I have loved you with an everlasting love. And I have drawn you with my loving kindness. Woo! Hallelujah. Kaya sabi niya sa verses, therefore, yan Deuteronomy chapter 8, you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk in His ways and to fear Him. Grabe to. Alam mo ba kung bakit hindi talaga tumino-tino ang ating bansa? Simple lang. Religion ang nabuo. Di po nabuo ang relationship. Nabuo nga ang arka para gamiting maligtas. Hindi naman nabuo ang pakikipagrelasyon ng mga sumakay sa arka kay Noah na siyang binigyan ng pangitain. O, tingnan nyo. Ang arka larawan ng grupo. Ang arka larawan ng organized organization. Kasi pinagsama-sama yun na binuo para laban doon sa mga baha na darating. Isang bagay lang po yun. Pero kung yung mga sumakay sa baha, pagkatapos doon, kasi minsan lang naman na dumating ang baha, pagkatapos ay ano? Nagpatuloy ba tayo sa gusto ng Diyos? Kaya mas madali pa nating, dito ako pinanganak, dito ako mamatay, mas madali pa nating ang ating loyalty, mas madali pa tayong mamatay para sa grupo kaysa mamatay mismo sa katuwiran ni Kristo Jesus. Ang magkaroon ng grupo, isang bagay yan, pero ang magkaroon ng malalim na relasyon kay Kristo ay napaka-importanteng bagay yan. Sabi niya po, the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountain, and brings flowing forth in valleys and hills. Grabe to mga kapatid. A land of wheat, barley, of vines and fig trees and pomegranates, a land of olive oil and honey, a land where you will eat food without scarcity, in which you will not lack anything, a land whose stones are iron and out of whose hills you can dig copper. Ang yaman nito. Sabi sa verse 10, when you have eaten and are satisfied, you shall bless the Lord your God for the good land which He has given you. Kung natikman nyo na lahat at nakain ito, at ngayon ay kayo ay napatuwa, na satisfied, you shall bless the Lord your God for the good land which He has given you. Nasaan na ang nagturo na itayo ang arka at nasaan na ang parangal na dapat ibigay sa Panginoon? Nasaan na? Kaya napakahalaga na tumalas ang ating tainga. Isang tainga na always na conscious sa pangatinig ng Diyos, always conscious sa mensahe ng Panginoon, hindi conscious paanong magkapera na lang lagi. Hindi pera-pera ang buhay, kapatid.
Hindi po pera-pera ang buhay. Kaya nga, the love of money is the root of all evil. The root of all evil. Kaya nga, kapag sobrang attached ang iyong puso dyan, kaya nagiging sinungaling ka. Kasi pinaglalaban mo yung gusto mo sa buhay mo, desire mo, kaysa ipaglaban mo ang desire ng Panginoon. Tingnan mo naman, ikaw, malilibing kang kasama ng pera mo. Sabi ng Acts chapter 8. Sabi doon kay Simon Sorcerer, magsisi ka pagkat mapapahamak ka kasama ng pera mo. Di ba? Sabi niya yan. Kaya tingnan niyo po, napakahalaga. Kaya sabi niya, when you have eaten and are satisfied, you shall bless the Lord your God for the good land which He has given you. You shall. Pag sinabing you shall, siguraduhin mong i-bless mo talaga si Lord. Ibigay mo yung dapat ibigay sa Kanya pagkat Kanya yan. Hallelujah. Pag hindi ka pa nagtanda niyan, nako, oo, nakuha mo ngayon, pero bukas tunganga ka. Nakuha mo yung gusto mo. Ngayon, nasaan yung fruit that remain? Oh, you shall be fruitful once, pero nasaan yung fruit that remain? Saan yung bungang nananatili? Kasi ang pananatili ng bunga sa buhay natin, nang walang patid habang buhay, ay nasa pagsunod sa Diyos na nagbigay niyan. Oh, kala mo, paramihan ng pera sa bangko yan? No, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Maganda yung may pera ka na, may Kristo ka pa. Wow, ang galing, no? Maganda yung may edukado ka na, may Kristo ka pa. Napakagandang buhay yan. Pero bakit para kung kailan meron ka na, itinabi mo na ang Diyos? Inalis mo na yung pinaka-special space niya sa puso mo. Parang, oh, diyan ka lang, Lord, ha? Si ito mauna. Kaya nga po, pinapahintulot ang wilderness to see and sharpen your ears to hear God. So that you can be more, so that you will be conscious with what God wants. Not what you want. Hindi naman killjoy ang Diyos na para mawala ka, mawala ng kagalakan mo. Ang totoo talaga dyan. Hindi against ang Lord sa kagalakan, masaya. Pero alam nyo po, kailangan yung kasiyahan nyo yung nagpapatuwa sa puso ng Diyos. Nakapagpapalugod sa puso ng Panginoon. Dahil pag napalugod mo ang puso ng Panginoon, wow, ay nako, sabi niya doon sa 1 King chapter 3 verse 13, nang sabi niya kay Solomon, kahit yung hindi mo hiningi ay ibibigay ko sa iyo. O grabe yan, ha? O hindi lang pala sa paghingi ng panalangin na bigyan mo ako, Lord, kahit yung hindi mo hiningi, ibibigay ko sa iyo. Kasi bakit? Napatuwa mo si Lord. Pag napatuwa mo, kahit iniisip mo palang ibinibigay na sa iyo. Yan ang dapat mong malaman. Gagaling ng Panginoon, hindi po siya tao katulad ng tao sinungaling. Siya po ay Diyos na tapat, na handa po talagang ibigay at talagang tayuan ang sinabi niya ay sinabi niya. Talaga namang pagpapalaing kanya, wow, grabe to. Grabe na talaga. Grabicious. Ay talaga naman. Pag naunawaan mo yung kapatid, kahit pa siguro, ay di talaga ito pagandahan kung saan kang bansa napunta. Isang bagay, nandiyan ka sa bansa na yan. Wow, praise God. Glory to God. Pero kahit nandiyan ka sa magandang bansa, di ka naman masunurin sa Diyos, o anong garanti nun? O anong garanti? O kaya maraming nasa ibang bansa, kahit maganda ang buhay, parang ang lungkot ng buhay. Kasi ang totoong kapayapaan po, hindi yung wala kang pera sa bangko. Ang totoong kapayapaan, kundi ang Diyos. Meron o wala, ang Diyos ang kapayapaan talaga. Ibang klaseng kapayapaan yun. Ito yung kagalakan at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng pera at kayamanan ng sanlibutan. Walang kapantay.
Walang katulad, walang kapares ang pangako niya sa iyo. Hallelujah. Pinagpala upang maging pagpapala ka talaga. Tindi nito. Pag naintindihan mo yan, mga kapatid, napakayaman mo sa buhay na yan. Ang yaman-yaman mo, yan ang totoong mayaman. Ang yaman ng bansa natin, ginagawa nating mahirap dahil parang ang isip natin talaga ang mahirap. Kagaling-galing, kaganda-ganda ng bansa, sinisira ng mga taong mali ang spirito. Kaya ngayon, binibigyan ka ng spirito ng Panginoon na makarinig sa Kanya at ng spirito na yan ang maggagabay sa iyo. Ang spirito na yan ang magdadala sa iyo doon sa tugatog ng iyong tagumpay. Hallelujah! Ang tindi. Amen po ba? Oh, the glory of your presence. We, your temple, give you reverence. In Jesus' name, Father. Amen and amen. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Hallelujah. Pagpalain tayo lahat talaga ng Panginoon. Grabe talaga to. Bukas, pag-usapan natin ang maraming bagay. Pag-pray nyo ang panibagong mensahe bukas. And I do believe, maraming talagang gagawin ang Panginoon sa buhay natin. Abangan nyo lang to. Abangan nyo lang to. Wow, ang tindi yan. In Jesus' name. So, God bless po. At pagpalain tayo ng Panginoon. Isulat nyo sa iyan sa comment box ang inyong mga panalangin. I-share nyo to at i-share sa inyong mga kapatid, kasama. At kasi yung iba nagsibalikan na sa kanilang kanya-kanyang trabaho. Kaya po mga kapatid, yung iba di na makasabay sa atin. Kaya replay na lang yung iba. Kaya mga kapatid, pinagpala ka maging sa replay. Pagpalain ka sa oras na ito in Jesus' name. All glory belongs to you, Lord Jesus. Amen at amen.